Isa sa mga paborito naming pork recipe itong pork chop bistek, lalo na kung napakarami ng sibuyas. Yung nag-aagaw yung tamis, asim at alat na ipapares mo sa mainit na kanin. Kaya for today's video, samahan nyo akong magluto ng pork chop bistek. Meron tayo ditong 3/4 kilo ng pork chop. Fresh at maganda yung quality ng pork chop na nabili ko. Then magre-ready tayo dito ng 1/2 cup ng toyo, 6 na piraso ng pinigang kalamansi at paminta powder. Then ibababad natin dito yung ating mga pork chops. Siguraduhin natin na ma-submerge yung ating karne sa ating marinade para manuot talaga yung lasa. Then ibabad natin to ng 30 minutes hanggang 1 oras. Then, gagamit tayo dito ng puting sibuyas or itong white onion. Masarap ito sa bistek dahil matamis-tamis yung lasa at nababalanse niya yung timpla ng bistek. Paghihiwalay-hiwalayin lang natin yan at pagkatapos ay babalikan na natin yung ating marinated na pork chops. Pagkatapos ng 1 oras ay ihiwalay natin siya sa pinagbabaran. At huwag nyo itong itatapon dahil gagamitin pa natin yan. So magpapainit lang tayo ng mantika sa kawali at ipapan-fry na natin yung ating marinated na pork chops. Hindi na natin kailangan na lutuin talaga yung pork chops. Ang kailangan lang natin dito ay maprito siya ng bahagya. Kapag nag-brown na ng konti yung ating pork ay pwede na natin yung hanguin. Then isunod na natin yung natitira pang batch. At after natin yung maprito lahat, sa parehong kawali magigisa na tayo ng sibuyas. Ito yung mga gitnang part ng ginawa natin mga onion rings. Then, isunod natin yung bawang. Then, kapag aromatic na, ay ilagay na natin yung pinagbabaran. Scrape natin yung mga toasted flavors na dumikit dyan sa kawali. Maglalagay din tayo ng tubig dahil palalambutin pa natin yung pork chops. So, takpan lang muna natin to at papakuluan natin to ng mga 15 to 20 minutes. At kapag malambot na kagaya nito, ay antayin pa natin na mag-reduce ng konti yung kanyang sabaw. At kapag ganito nag-reduce na, maglalagay na tayo ng brown sugar. Yung dami naman ng sabaw ay depende na yan sa preference ninyo. Kung gusto nyo ng mas maiga, ay dagdagan nyo lang ng cooking time. Nag-add din ako dito ng more paminta at pwede na natin ilagay yung ating mga sibuyas. Takpan lang muna natin saglit para lumambot ng bahagya yung ating sibuyas. At after nyan ay ready to serve na ang ating pork chop bistek. Nakita nyo naman, napakadali lang lutuin at sobrang konti lang ng sangkap na kailangan. Pero sa sobrang sarap nito ay talagang tataobangin yung mga kaldero. Kaya kung naghahanap kayo ng ulam na masarap at madali lang gawin, pero tipid sa ingredients, subukan nyo na itong pork bistek. Meron tayong kumpletong listahan ng mga sangkap dyan sa baba. Sana'y nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!